ang laban sa pagitan ng isang Diyos laban sa dalawang Lance. At dito natin masasaksihan mga Lance na kahit gaano pakalakas ang isang Lance, na kahit siya pa ang pinakamalakas na mage sa buong Dikatin, isa pa rin siyang mababang uri para sa isang Diyos. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga Lance at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan nag-cheers pa ang mag-asawang Glissanders sa kanilang tagumpay at ang kabaliwan daw na ito ay nagtatapos na. Sobrang nasiyahan si King Dowsed na sinabing isipin na lamang ng kanyang asawa na ang lahat ng pagbabagong paparating ay pinili sila upang pamunuan ng kontinenteng ito patungo sa bagong panahon kasama niya, which is ang tinutukoy niya dito mga lods ay ang Vretra. So ibig sabihin lang nito mga lods na ginamit lang din ni Dowsed itong si King Blaine para makuha ang boto, but the end of the day, siya ang pinangakuan ng Vretra para magiging bagong pinuno ng buong Dikatin matapos nila itong sakupin. Napatanong si Gladera kung gaano nga ba kalakas ang Vretra. Tugon ni Dowsed na marami na siyang nakaharap na magic beast noon nung kasama niya pa ang kanyang War Axe Full Cleave. Naranasan niya mga engkwentrong hindi mabilang na muntik na siyang mapadpad sa pintuan ng kamatayan. Ngunit wala kahit kailan ang nagdulot sa kanya ng takot na tulad ng ginawa sa kanya ng Vretra. Nung una nitong ipinahayag ang sarili sa kanya na para bang kaharap niya ang isang tunay na Diyos. At ngayon pinili siya at ang mga dwarves ang magiging bagong pinuno ng kontinenteng ito, na kahit na hindi naman siya kailangan para ma-achieve ng Vretra ang goal na to, still pinili pa rin siya. Itinaas ni Dowsed ang kanyang wine dahil patungkol naman daw kay Blaine at Alduin. Mahilig daw ang mga itong magbiro kung paano naging kulang ang hari ng kontinenteng ito kumpara sa kapangyarihan at potensyal ng kanilang bayan. Ang hindi nila alam na sobrang lakas niya kumpara sa dalawang yon, kung hindi lang biglang napatigil si Dowsed at napalingon sa kanyang asawa na parang lasing na at napaisip na hindi pala alam ng kanyang asawa ang bagay na to, na ang insidenteng yun ay lubhang nagpahina sa kanya. Lampas na sana siya ngayon sa Orange Core kung hindi yun nangyari. Biglang respunk ni Dowsed ang puwet ng asawa niya at sinabing, "Lagyan mo pa ako ng wine, my love." Habang binubuhusan ng kanyang baso, naisip niya na ang kanyang manacor ay tuluyang napinsala dahil lang sa isang hamak na mage na siyang nagpaland ng strike direkta sa core niya. Dahil lang sa nahuli sila na kasama niya sa kama ang asawa nito. Dagdag pa ni Dowsed na marami namang babae na pwedeng pagpipilian. Dapat pang magpasalamat ang hamak na yon. Kaya hindi sapat ang torture at execution sa hamak na yon kumpara sa ginawa nito para sa kanya. Lasing na si Gladera na napasabing, "Oh darling, alam mo ba lahat ay humahanga sa'yo?" Nasagot naman ni Dowsed na dapat lang at dapat sumusunod sila sa akin at hanggang doon lang, dahil kung hindi dahil sa dalawang lance na hawak niya, nagsialsahan ang lahat para patalsikin siya. Hinawakan at hinaplos ni Gladera ang bigote ni Dowsed at sinabing patay na lamang nila ang sinumang magtangkang lumaban. Ganun lang kasimple, dahil nasa kamay naman ng asawa niya mga lances, pati na rin ang kapangyarihan ng bansang ito, at ngayon nasa tabi na rin ng asawa niya ang Vretra. Habang si Dowsed mga lods ay intoxicated na rin, na napasabing tama ka, mas maraming kayamanan, mas makapangyarihang magical abilities at mas maraming tao na magsiservisyo para sa kanila. At higit sa lahat, isang walang hanggang panahon para namnamin ng lahat. Nasagot naman ni Gladera, huwag kalimutan ng asawa niya ang isa pang bagay. Nakagad namang sinabi ni Dowsed, oo, syempre naman ang magparami. Kagad sumakay si Gladera mga lods sa ibabaw ng katawan ni Dowsed at sisimulan na daw nila ang kanilang orasyon. Ngunit bigla na lamang nagkaroon ng malakas na pagsabog sa pintuan na sobrang nagalit si Dowsed mga lods dahil naputol daw ang moment niya. At napasabing, "Sino ka?" para bigla na lang pumasok. Na makikita sa mukha ni Gladera mga lods na nabitin din sa ginagawa niya. Ipinakita ang kanilang kawal na butas na ang dibdib nito habang hinahawakan ng kanyang lieg sa isang taong parang may tatlong mata na napasabing, "Ito ang aking pagbati para sa inyo, Glissanders." Bagsak sa harapan ng dalawa ang kanilang kawal at sinabi ng taong pumasok na humihingi siya ng patawad sa kanyang panghihimasok. Natakot si Gladera kaya tumalikod dito at niyakap si Dowsed, habang si Dowsed naman ay napasigaw na paano mo nagagawa yun sa aking harapan. Kilala mo ba kung sino ang kinakausap mo? Biglang umilaw ang third eye ng lalaki at napasabing, oo, kilalang kilala kita.
Kayong dalawa ay mga salot na dapat burahin sa mundong ito. Kung saan ang ilaw na yun mga lods sa mga mata niya ay nag-charge up pala upang mag-unleash ng napakalakas na laser beam. Nagkaroon ng malakas na pagsabog, ngunit makikita mga batong tumatalsik mga lods kung saan kaagad palang rumisponde itong si Alfred at nagawa ng pigilan ng atake na yun at napasabing humihingi siya ng apology sa kanyang hari at reyna. Ang intruder na yan ay hindi makakaalis dito ng buhay. Sinabi ng lalaki na hindi niya ninanais ang walang saysay na pagdanak ng dugo. Nagpunta siya dito para sa mga ulo ng Grisanders. Kung kaya't napa-hand gesture na nga itong si Alfred mga lods na napasabing malas mo lang. Hindi mo makukuha ang ulo nila. Kaagad ina-activate ni Alfred mga lods ang kanyang summoning magic spell upang tawagin ang kanyang mga magma knights na makikitang wala man lang reaksyon ng lalaki nang hihimasok na parang sisiw lang to sa kanya. Habang si Dowsed ay napasmirk sa galit, umaasa na ito na ang katapusan ng pangahas na lalaking pumasok sa palasyo niya. Sabay na umatake ang mga magma knights ni Alfred habang ang lalaki intruder ay ginamit ang isa niyang kamay para bumuo ng kakaibang kapangyarihan at hindi nga talaga nagkamali mga lods dahil ni-wave lang niya ang kanyang kamay at pasimpleng nag-release ng napakalakas na force energy sa kanyang paligid at walang ka-effort na binura ang mga magma knights ni Alfred. Napa-serious mode na si Alfred mga lods at napatyan sa sarili na wikang bestow upon me, kung saan binalot ni Alfred ng magma ang katawan niya at siya mismo ang naging magma knight gamit ng kanyang hell armor. Napasigaw si Dowsed sa sobrang tuwa dahil ito daw ang kapalarang makukuha ng pagiging arugante ng intruder na ito, which is ang kamatayan. Kung kaya't umapaw lang naman ang matinding apoy sa katawan ni Alfred mga lods habang naglalakad na parang bawat hakbang ay pumuputok ang ground sa tindi ng kanyang kapangyarihan. Biglang nagdash si Alfred towards intruder at pinakawalan ng kanyang suntok na nagliliyab na parang dito ata ibubuhos ni Alfred ang lahat para tapusin kagad ang intruder na ito. Ngunit parang sinuntok lang ni Alfred mga lods ang infinity ni Gojo Satoru at hindi man lang kumurap kahit konti ang intruder na ganun kataas ang kanyang kumpiyansa na hindi basta-basta mawawasak ang barrier na nasa katawan niya. Muli na namang nag-release ng napakalakas na force energy ang intruder na hindi man lang ginalaw ang katawan niya at mukhang mas malakas na ito kumpara kanina dahil talagang talsik si Alfred at dumikit pa siya sa dingding sa lakas ng kapangyarihan ng intruder at wasak na wasak pa ang hell armor niya. Pasimpleng sinabi ng intruder na mayroong kahanga-hangang skill ang lance na to bilang isang mababang nilalang at ang kapangyarihan nito ay magiging kapaki-pakinabang para sa kinabukasan ng kontinenteng ito. Dahan-dahang humahakbang ang intruder, ngunit sa unang pag-apak pa lang ng paa niya, bigla siyang napunta sa harap ni Alfred at itinuon niya ang kanyang hintuturo sa ulo nito, charging a very small power para patalsikin si Alfred palabas ng palasyo at makikitang hindi lang nawasak kundi nagkaroon talaga ng malaking butas ang castle gamit lang ang napaka-small amount na kapangyarihan niya. Halos manglugwak ang mga mata ni Dowsed mga lods nang nakita ang ginawa ng intruder sa kanyang lance at humihingi nga ng sorry ang intruder dahil pinaghihintay pa niya ang dalawang Grisanders. Subalit ang usok na umapaw sa palasyo ay nagkaroon ng kakaibang puwersa at dito'y lumitaw lang naman sa itaas ang isa pang lance na ngayon ay paatake, dala-dala ang kanyang Morning Star Spike Mace Hammer na talagang nagpawasak sa ground mga lods sa sobrang lakas at ang intruder ay parang napasidestep lang naman na effortless lang na iniwasan ang napakalakas na atake ng isang lance. Kaagad ni wave ng lance sa kanyang Spike Mace Hammer para mag-follow up ng atake since kakaiwas lang nito sa una niyang atake. Ngunit parang nag-teleport lang ang intruder mga lods sa sobrang bilis na umiiwas sa mga pag-atake. Uwi ka ng lance na humihingi ng tawad si Mika dahil late siya, kung saan nagalit nga itong si Dowsed mga lods na napasabing, Mika, muntik nang mamatay ang hari mo. Ngunit napangiti lang si Mika mga lods dahil aasikasuhin daw ni Mika ang intruder ngayon din. Inactivate ni Mika ang kanyang gravity upang hindi makagalaw ang intruder at kaagad siyang umatake para ihampas sa intruder ang kanyang napakalaking weapon na wika pa nitong "Welcome to Mika's world. Sorry if you die." Biglang napunta sa likod ang intruder mga lods at parang nagbato lang sa hangin si Mika. Subalit ang hindi niya inaasahan na sobra niyang ikinagulat na papanong nakakalakad pa rin ang intruder na napasabing, "Is that your limit?"
Napadilat ang mga mata ni Mika na napatanong sa sarili na paanong nakakagalaw pa rin ang taong ito na parang wala lang. Ang kanyang katawan ay dapat tumitimbang na ng more than 4 tons, which is lumalagapak na 3.6 thousand kilos lang naman mga lods. Kaya napag-grip si Mika sa kanyang weapon na napasabing si Mika ay walang limitasyon. Mabagsik na hinampas ni Mika ang intruder gamit ang kanyang dambuhalang spike mace. Ngunit ang intruder na patingala lang at muli na naman niyang ginamit ang kanyang one finger mga lods upang lumikha ng malajolin na kapangyarihan. Isang jolin na kapangyarihan na maliit lang ngunit napaka-deadly. Dahil parang nagmimistulang almighty push lang naman ang kapangyarihang ito mga lods na tumama kay Mika na hindi lang nagpamutlas sa kanyang mga mata kundi nagpakulaps talaga kay Mika. Nanlaki ang mata ni Dowsed, pati ang kanyang asawa, at napaisip na kahit alam niya na taglay ni Mika matinding kapangyarihan, alam niya sa simula pa lang na wala talagang chance ang kanyang mga lances sa nilalang na to. Ngunit hindi siya pwedeng mamatay dito. Lumuhod si Dowsed, yumuko para humingi ng tawad. Ngunit nagulat siya nang sinabi ng kanyang asawa na hindi mo ata alam kung sino ang binabangga mo. Kapag ang asawa niya ay maging makapangyarihang bagong kanang kamay ni Agrona Vretra na isang Diyos, siya ay ngunit biglang hinawakan ni Dowsed ang ulo ng asawa niya para yumuko at lumuhod sa harap din ng isang deity o Diyos na napasabing walang Diyos sa mundong ito. Ang mga Ashura lang. Na para bang ang ibig sabihin niya dito mga lods na walang tunay na Diyos sa mundong ito. Kung meron man, ang mga Ashura lang. Dumuko at humingi ng tawad si Dowsed sa kanyang dakilang nilalang at gagawin daw niya ang lahat para patawarin lang siya. Kaya sinabi ng isang deity, mukhang nabigo ata si Agrona na pumili ng isang matalinong pawn. Patuloy pa rin sa paghingi ng tawad si Dowsed at sinabi pa niyang hindi niya kailanman nakilala si Agrona. Tinawag lang siya at tinakot ang kanyang asawa, pati ang mga nasasakupan niya, kaya patawarin sana siya at kawaan. Uwi ka ng deity na magaling. Ngayon, pakawalan mo ang 2 lance galing sa panunumpa mo. Napawat si Dowsed kaya napatugon ng deity, bakit may problema? Kung kaya't kaagad tinanggal ni Dowsed ang pendant ng kanyang kwentas habang umiilaw ang kamay niya na parang dito nagsisimulang inirelease ni Dowsed ang oath para sa kanyang mga lances. At naisip niya na palagi siyang tinuturuan noon na ang panunumpa ay hindi kailanman babawiin. Ngunit gayon pa man, nakataya ang buhay niya. Na makikitang umilaw ang katawan ng 2 lance mga lods kasabay ang pag-ilaw ng kamay ni Dowsed. Kaya sinabi niyang pakiusap dakilang nilalang. Palayain mo na ako. Ngunit nandilat ang third eye ng DT mga lods na napasabing, sorry. Kailan ko ba sinabi na palayain kita? Tagos sa katawan ni Dowsed ang isang laser beam na tumama rekta sa kanyang puso at kahit kay Gladera, hindi pinatawad ng isang DT dahil nabulagta lang naman ito habang lumuluha. Kung kaya't dito'y sinabi ng DT at doon nagsimula ang galaw at stratehiya ng larong chess. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!